Ayun. Case breaker day na naman. Kaka-close lang nung restaurant namin. Ang tumal ngayon, isa lang yung pumasok. Kala namin dadami kasi malamig yung panahon. Kala namin dadami magra-ramen. Ayun, yung binabanggit namin nung first vlog tsaka second vlog na restaurant. Ito po yun, yung pwesto namin yan. Ito yung sa likod namin. Kasama siya sa dining. And located siya rito sa 13 Martires. Kaya kung magaway kayo rito, pwede kayong mag-visit sa amin. Yan, nag-ano nga pala kami ngayon. Wala muna kami food trip ngayon. Kape muna, tsaka tsa. Chamomile tea with cloves and lemon. Yan, start na ulit tayo. Icebreaker na naman. Hingal ako. Gawa ng ubo ko. Sige, ako muna. Ikaw una kahapon. Sige, ikaw na. Game. Kanila. Ang lamig pala ngayon dito sa sa 13. Saktong-sakto talaga itong magkape. Hindi, ikumpara kahapon. Para mas malamig kahapon. Mas malamig kahapon. Mas malamig kahapon. Okay. What do you often imagine yourself to be? May question ako. Na-imagine mo bang magiging chef ka? Ay, dati hindi. Wala talaga. Hindi. Pero ngayong present, na-imagine ko na nasa research and development nitong restaurant natin. Hindi ko na-imagine yung sarili ko. Pero dati, hindi ko na-imagine na magkakaroon tayo, tapos ako yung magiging tagaluto, ako yung magiging chef. Wala talaga ako alam sa luto eh. Ngayon kasi yung menu namin ngayon, limited lang talaga. Kung ano lang yung alam ko na kaya naming iserve. Kasi dalawa lang kami, ako sa kitchen, siya sa dining. Nang kaya niyang siya lang yung magluluto. Yun. At the same time, yung kaya mo ding i-produce nang ikaw lang din mag-isa. Ganun. Kasi nga, kung madaming options or madaming menu, madaming gagawin, siya nga lang mag-isa. From noodles, chicken, broth, as in lahat. Siya lang talaga. Ayun. Ako naman, ang na-imagine ko talaga dati, manager, ganyan, empleyado. Bago mag-pandemic, ang huling ko talaga, purchaser supervisor. Restaurant. Japanese restaurant sa Makati. Ayun. Tapos, yun ang naiisip ko lang talaga, magkaroon lang ng magandang posisyon sa isang kumpanya. Ganun lang. Hindi ko na-imagine na magkakaroon ako ng business. Kung yung dito sa kumpanya, office. Pero kasi parang mamimiss ko din yung mag-train ng staff eh. So parang... Baka yun yung trip mo talaga. Siguro. Ngayon kasi parang naisip mo na. Hindi At saka kasi, andun yung, sa ngayon ewan ko lang pagka nagkaroon na talaga ng manager. Sa ngayon kasi, ang takot ko, gusto ko kung ano yung service na naibibigay ko sa mga customers. Gusto ko ganun yung service na maibibigay ng mga susunod na staff. Kasi yun nga hindi naman sa pagbubuhat ng bangko. Etong ACs, never ko nga naringgan ng negative from quality ng food to service. Yan. Kaya yun yung gusto kong ma-maintain na kahit na malaking kumpanya na siya, gusto ko, yun pa rin siya. Yun pa rin yung tatatak sa utak ng customers paglalabas ng ACs. Do you find yourself impressive? Why? Kasi wala naman nakalagay. So, kung sa looks, skills, Ako kung noon, nung kabataan, oo. Sa looks. Sa work, oo. Oo. Marami rin kasing nagsasabi. Pero, yun, based sa comments sa'yo. Oo, based sa mga sinasabi ng mga nakapaligid sa akin dun sa trabaho. Pero sa restaurant yun. Kasi baka mamaya may makakita na, yun sa construction firm dati kasi, lumipat kasi akong construction firm after kong mag-resign ng restaurant. Doon, yung naging manager ko doon, parang ang dating sa akin nung mga comments niya, hindi ko nagagawa ng mabuti yung work ko. Ayun. So, kaya nag-resign ulit ako doon.
tas bumalik ako ng restaurant na doon ko nga na-realize na yun yung passion ko talaga. Sa restaurant talaga ako, service. Kung sa looks and sa work, I can say na impressive ako. Ako sa looks. Hindi ko nakikita ang impressive ako sa looks. Hindi, ikaw yun. Pero base sa mga nakakasalamuha mo, hindi mo ba nararamdaman? Pag nandito lang sa nandito sa pamilya, sa circle, sa family. Basta sa labas di ko nakikita ang impressive ako. Pag, sa tingin ko hindi para sa akin. Tapos kung skills naman, sa tingin ko may iba. May iba akong skills na sinabi lang din eh. So, inano ko na lang, oo nga ganun ako. Sa tingin ko naman impressive ako sa ibang skill. Tulad ng isang comment nung kapatid ko, ang bilis ko daw matuto. Pag may nagustuhan gawin, mag-gitara, ito yung pagluluto, mobile filmmaking. Sinabi Ayun, niya. sa games. Ayun, sa games. Nag-ML ako dati. Hanggang dun lang sa gitna. Lagi lang akong gitna, tapos hindi ko na siya tinutuloy. Di ba, parang may beginner, intermediate. Intermediate nga ba kasunod? Sa pag-gitara, parang hanggang dun lang. Parang hindi na ako nagle-level up. Parang hindi ako napupunta lagi sa pro. Basta yung impressive ako sa sa skills. Sa tingin ko naman impressive yung ibang skills ko. Yun lang, mahirap lang pag sa'yo man gagaling kasi kaya ang parang hirap sagutin. Pero kung iisipin ko lang, sarili ko lang, ayun, impressive naman ako. Ako kasi naman, kaya ako nasabi yun, from looks to skills, binase ko Base lang sa comment, sa comments. Nga, iba-ibang tao rin talaga magsabi sa'yo nun. Sagutin. Tataka kung bakit hindi mo masabing impressive ka sa looks. Wala bang nagbabanggit sa'yo? From Dito ka sa iba? pamilya Hindi, wag nga sa family. Kasi family mo yan eh. Kahit anong itsura mo, maganda ka dyan, gwapo ka dyan. Pamilya mo yan. Dito nga, impressive. Pero yun nga, sa friends, wala ba? Hindi ko nakikita na Walang nagsasabi. Talaga ba? Walang nag-ano. Outside, Oo, walang nag-ano ng mga Walang kaibigan mo. nagsasabi, oo. Ang gwapo niya ni Tonton eh. Hindi. Wala talaga? Walang ganun. Talaga ba? Kaya hindi ko na impressive ako. Malalaman mo na Nagwapo attractive ka. or impressive yung looks mo, ganun. Oo, kung impressive Kasi, ka. siyempre, gwapo eh. Malalaman mo yung May sarcastic gaganon. sarcastic sa talagang totoong gwapo. Alam mo gwapo ka. Ganun. Comment on your country's president. Dito sa Pilipinas yan. Yung ma-issue yung president namin yan. Anong sa Blood control. flood control. Yan. No comment, tapos ngayon. Parang simula nang naupo siya, parang wala akong nakitang improvement or news na naging okay ang Pinas. Mga ganun. Basta, ayun, kaya no comment na sana eh. Ay, basta parang ang daming nawala ng trust sa government ngayon and sa president. Sobrang struggle ng yung in terms of business, parang hirap yung mga tao. Tas yun nga, Pero ayoko kung affected siya. tas yun nga, pag may pumapasok na customer, yun nga, ang reason kasi wala masyadong pera. Ganun yung dating. Struggling. pumapasok na customer? Oo. Hirap sa pera. Parang ganyan. Yun nga, parang sa ekonomiya talaga yung niya. Pero ngayon parang nawala na rin yung yung interest mo doon kumpara nung unang binalita yan. Oo. Dati parang asarap panoorin. Nag-fade na ulit yung Search mo pa sa YouTube. Ano na ba nangyari? Update, news May nahuli today. na ba? Ngayon parang nawala na yung interest mo sa bahala kayo dyan. Parang ganun. Ang kagandahan doon, inopen niya yun. Inopen niya na Siya ang nag-open. kailangan Oo. imbestigahan yun. Pero ngayon, bumabanda sa kanya. Yun ang kagandahan doon. Na banggit niya yun. Yun na muna, For tonight? tatlo muna ngayon. Medyo masama rin pakaramdam ko eh. Nilalagnat siya kaninang umaga. Gawa ng Sipon Sipon. na naging ubo. ubo. Pero kasi ganyan talaga siya. Magsisimula sa sipon. Kinukuha niya lahat Pag dito, nagpasaway nung nung holiday season. holiday eh. Bawal kasi ako sa matamis eh. Mabilis akong tamaan ng sakit.
Ano pag nakakarami ako ng matamis. No, yun muna. Yun muna ngayon, mga tropa. Sa ngayon, itatry namin araw-araw mag-vlog. Makapag-share ng struggles and inspiration. Kung meron man. Kung may nai-inspire. Kung may na-inspire. Yun lang. Thank you ulit sa panonood nyo. Bye! Bye-bye!